Wah! One shot, one kill. To. To, exit oh. Dito siya pumasok. Sentro-sentro Maliit ang pasok. Sa unang pagkakataon, i-feature ko sa inyo ang isa sa makasaysayan na sandata na ginamit din ng US Armed Forces at later on ay ipinasa naman sa Armed Forces of the Philippines. Ito yung pamalit doon sa gamit ng mga Amerikano sa World War I, ang M1903 Springfield rifle na isang bolt-action rifle. At dahil gusto ng Amerikano na meron silang mas moderno na gamit, magiging semi-automatic para makalamang sa kaaway. Ganyan ang tinatawag na innovation. Sometime in the 1930s, early 1930s, ay nagkaroon sila ng research ano ang bago na weapon system na para sa mga sundalo nila. At doon pumasok sa larawan si John Garand, isang French-Canadian na inatasan na mag-introduce ng bagong baril para sa mga sundalo. Ito ay unang inintroduce niya in 1936, originally caliber .276. Ngunit yung mga nag-test na mga sundalo, ang gusto nila, ang ammunition na gagamitin ay parehas doon sa M1903 rifle. At yon ay ang tinatawag na 30-06 round. Caliber 30 na inintroduce noong 1906. Kaya, binago konti ang design at yon ang nagresulta sa pag-introduce nitong M1 Garand. Caliber 30-06. Ito ngayon ang ititest natin. So, nung World War II, nung sumali ang mga Amerikano sa giyera, una, nilusob dito 1941, ang kanilang mga base militar dito sa Pilipinas, sa Clark, dyan sa Nichols Air Base, ay inatake noong December 8, 1941, na kung saan ay medyo nalugi tayo at nasindan ito ng Pearl Harbor. At noong nag-deploy ang mga Amerikano sa Europe, doon sa Germany, kasama ang mga allies, ang dala na nilang weapon system ay ang M1 Garand. Dahil 1937, nag-mass produce na sila nito. So, ibig sabihin, 1938, 39, 40, sa mga taon na yon ay dahan-dahan na nilang na-equip ang kanilang mga sundalo ng bagong weapon. Isa ito sa dahilan kung bakit medyo lamang sila sa pagkikipagbarilan sa mga Hapon, pati sa mga Aleman or Germans. Ngayon, alamin natin, kasi itong M1 Garand natin ay kaya ito from 400 to 500 yards. And that should be around 400 meters. 400 yards is 367 meters. Subukan natin doon sa layong 300 meters. Meron tayong target doon, nag-aantay sa atin. Tingnan natin kung makakatama si Ranger C. Kung mapansin nyo, kamukha lang siya ng M14. Dahil later on, that was after World War II, nung nagkaroon ng Korean War, ang dala naman nila, introduce dun sa panahon na yon ay ang M14 rifle. Una ay test rifle 44, yung tinatawag na T-44. Yun yung gawa ni Eugene Stoner. Yun yung AR-10. Later on, naging M14. Tapos, later on, naging AR-15. At ngayon ay kilalang-kilala natin bilang M16. Karamihan ng mga Pilipino tinatawag na Armalite. So, subukan na natin. Makaantay na ba kayo? Kung tatama ba tayo sa layo na yon, 300 meters. Kung mapansin niyo sa kasalukuyan ng mga M16 or AR-15 platform rifles, may tinatawag na stripper clip na pwede mong mabilis maloadan yung barrel mo, yung magazine mo, yung M16 rifle. Ito halos kaparehas
na sistema. Yan, dito pala sila nagkaroon ng idea. Dito yung ating magazine, yan natin ilagay. Ito, pasok mo dyan. 8 rounds yan, no? Salansan siya, 8 rounds. Pasok mo siya dyan. Then, from there, pwede ka na mag-load. Tingnan mo, mahabang-mahaba yung bala natin, 30-06. Yan. Hindi siya kaparehas sa M14. Tandaan ninyo, parehas yung caliber niya 30 caliber or .30 inch yung caliber, pero iba yan. Mahaba itong cartridge natin mo. Yan. Sige. Yung ating barrel, ang haba niya ay 24 inches yan. Okay? 24 inches. Kaya, kaya niya yung 300 meters. Pero, iba yung sinasabi, iba yung kung paano gagawin. Na natin. Dito, pwede kong iangat sa elevation. So, mag-initial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nag-14 clicks ako. Tingnan natin kung tatama tayo doon. Okay? Okay. Tapos sabihin niyo kung saan tumama, ha? Ayan. Ready na tayo. Dead center hold lang. Dead center hold. 300 meters. Hitting left, sir. Hitting left. Malayo? Gano'ng kalayo? Tubo. Sa Ha? tubo, sir. Sakto lang yung sir, division. Okay, sa itong elevation, hitting left. Hindi yata zero dito mabuti. Meron akong ipakita sa inyo. Meron dito reference line. Dapat yung mahaba na linya na ito, kalinya rin niya dyan sa baba. So, dahil doon, hitting left tayo kasi hindi siya nakalinya eh. I-right natin. Yan o. Oh. Okay. Right. Sobra na ng konti, sir. 1 o'clock, sir. Ha? 1 o'clock. Tapos, Mga 3 inches lang, sir. okay. Maliit na lang yon. Ano yun? Ha? Sir, Ha? hindi pa sa kaliwa. Taas. Baba ng 5 o'clock, sir. 5 o'clock. 1 round. Mas naman. Saan yun? 1 o'clock. Mukhang hindi na maganda yung barrel nito ah. Sir, Ha? paikot. Paikot, all around. Six o'clock. Saan yung bala. Pero, pag tao yun, nervyos na yung inabot nun. Uy! Lalong bumaba, sir. Mababa. Oo, sir. Nervyos na yon. Tumaas naman, sir. Kung saan paikot-ikot sa parang mayroon naman yung bawal tama. May ating sino yung target natin. Ay, Diyos ko yan ha. Lilipad pag matapos na yung 8 rounds. Subukan ko another one. Sa aking duda, medyo luganggang yung ating barrel. Hindi na maganda. Pag may pagkakataon, palitan namin ng magandang barrel ito. Okay, kanina, high hitting. 1 o'clock, ano naman, sir? 1 inch na lang, sir, sa left, sir. 1 inch. Hitting left. Okay. Sakto yung elevation. Bumaba, sir. 5 o'clock, nasa poste. 12 o'clock. All around the place. Animal. Seven o'clock. Sa poste mismo.
Ah! Tumama na isa. Parang tsamba yun. Grabe lang kabog. Ang laki ng bala. Grabe lang kabog. 12 o'clock. 1 roller. 9 o'clock. One o'clock, sir. Sa 16 rounds, 1 round lang pumasok. Karamihan, paligid lang, paligid. Ay, nako. Anyway, na-test ko yung kaniyang accuracy, yung sinasabi na around 400 yards. Totoo yun. Pag nilulusob naman tayo yung Pilipinas, no? Lulusobin ng mapanakop. Marami yan sila. Kaya pag ang mismo within 1 inch, 2 inches, 3 inches, 1 foot, ay may matamaan kang katabi niya, yung kabady niya, matamaan mo. Ha? So, ngayon subukan natin sa 500 meters. Tingnan natin kung makaabot din ba to sa 500 meters. 500 meters! 18 clicks up! Kalahating kilometro. Baka doon pa ako tatama ng 1 shot, 1 kill. Oy! Konti lang, sir. Nasa 6 o'clock. 5 o'clock. Kita ko, oh, sa baba. Sir, sa baba ng plate. Oh. Taga natin ng 2 clicks. Uy! 6 o'clock. 6 o'clock na naman! Another 2 clicks. Kalahating kilometro na yan, yung garan ha. Sakto lang yung windage. Hit! Wow! Lakas! Lakas! Mas maganda pa tama sa malayo ah. Yung impact. Six o'clock, sir. 1 roller. 1 roller. Na nervyos. Hit! Sa baba, sir. Sa baba Hit! ng plate. Tumama. Hindi nakapaa. Kaliwa! Kaliwa. Hangin, lakas. Hit! Hit! Mas maganda pa tama ko. Mas maganda pa tama ko doon sa malayo kaysa malapit. Malapit nako. 1 out of 16. Doon, nakailan ako? 3. Isa yung nasa paa. Pero tatlo yun tama ko doon. Dalawang malakas na blugong. Tapos isang paa, tapos yung iba, gilid-gilid lang. Titingnan naman natin ang terminal ballistics nito. Iputok natin sa isang buko. Katumba siguro yon sa ulo ng mga terorista, yung mga kaaway. Tingnan natin kung paano ang tama. At doon natin masusukat gaano ka-powerful ang round na 30 chicks. Subukan natin ang kanyang power doon sa buko. Siguro kasing tigas na yung ulo ng mga terorista. Ano kaya ang resulta nito? Sabog? Wow! 1 shot, 1 kill. Tingnan natin doon. Oh! Uy! Exit oh. Dito siya pumasok. Sentro. Maliit ang pasok. Tapos dito yung exit. Oh, yan. Sigurado tigok tong terorista na itong na lumusob sa Pilipinas. Sa video na to, napatunayan ko sa inyo
na ang M1 Garand na gawa ni John Garand noong 1936 ay relevant pa rin hanggang ngayon. Naipatama natin to hanggang sa layo ng kalahating kilometro. Ang ibig sabihin, kung mayroon tayong mga nakatago na itabi ng mga M1 Garand, katunayan, marami pa ito sa stockpile ng Armed Forces of the Philippines. Pwede natin itong gamitin to defend our country. Kaya, huwag pakumpiyansa yung mga nag-iisip ng masama sa bansang Pilipinas. Para sa lahat ng ating mga kababayan, ang importanteng hindi mawawala ay ang tinatawag na will to fight. Dahil kapag meron tayo noon, kahit na malakas ang mga kaaway, ay pwede tayong mag-innovate, gumawa ng paraan, gamitan natin ng asymmetry, ang mas mapuwersa ng mga kaaway. Ano sa palagay ninyo? Pwede na ba ang M1 Garand?